Ang pagiging ako ay isang biyayang hindi lamang basta ibinigay sa akin, kundi isang kaloob na nangangailangan ng patuloy na pag-unawa at pagsasabuhay sapagkat ang aking pagmemeron ay natatangi. Ako lamang ang maaaring maging ako lamang ang makadarama ng aking sariling mga emosyon, makikita ng mundo mula sa aking perspektiba at makapagdudugtong-dugtong ng aking mga karanasan upang mabuo ang kabuuan ng aking pagkatao. Sa pagtanggap ko ng biyayang ito, nauunawaan kong hindi sapat ang pangalan, anyo o pagkakakilanlan. Kinakailangan ko itong isakatuparan sa pamamagitan ng aking mga pinagpipilian, pagkilos, tungkulin at responsibilidad. Sa bawat araw na ako ay gumigising, dala ko ang hamon na pag-isa-isahin ang aking mga paniniwala, pagnanais at ang mga ginagawa dahil hindi ako tunay nagiging ako kung hindi inaako ang direksyon ng aking buhay. Hindi ako nagiging ako kung ako ay nagpapadala lamang sa dikta ng lipunan sa inaasahan ng iba o sa pamantayang hindi ko naman pinili. Sa halip, kailangan kong kilalanin na ang aking katuparan ay hindi makukuha sa panggagaya sa iba, sapagkat ang buhay ko ay hindi kopya ng buhay ng sinuman. Hindi ko mararating ang tunay na kaganapan kung uulit-ulitin ko lamang ang narating ng iba. Dahil hindi sila ang nakakaranas ng mga paghihirap ko, hindi sila ang may hawak ng mga pangarap ko, at hindi sila ang may kakayahang humubog ng aking pagkatao. Ang paghubog sa sarili ay nakaugat sa malalim kong pakikipag-ugnayan sa sarili, sa paraan ng pagninilay ko tuwing gabi, sa pagtatanong ko kung tama ba ang aking landas, at sa pakikinig ko sa mga salitang hindi masabi, ngunit ramdam ko ng aking puso. Kasabay nito ang aking mga karanasan, maging ito man ay tagumpay, kahibugaan, trauma, saya o simpleng araw na mangyayari ay nagiging mga guro sa aking paglalakbay. Sila ang nagpapaalala kung saan ako ang nanggagaling, ano ang aking kinakatakutan, ano ang aking kakayahang lampasan at ano ang kaya kong pagbutihin. Ang bawat tao rin na nakakasilamuha sa akin mula sa pamilya, kaibigan, guro at maging ang mga taong dumaraan lang sa aking buhay ay naging bahagi ng pagbuo sa aking pagkaako. Minsan, simpleng payo, tauhan o pangyayari ay nagiiwan ng marka na humuhubog sa aking pananaw at pagpapasaya. Kaya ang aking pagiging ako ay hindi lamang galing sa loob ko, ito rin ay nabubuo sa pamagitan ng aking ugnayan sa mundo. Sapagkat ako ay isang nilalang na likas na panlipunan at may kakayahang magmahal, makipag-ugnayan at maimpluwensyahan. Subalit sa kabila ng lahat, ito ang proseso ng paghahanap at pagsasabuhay ng aking pagkatao ay hindi isang tuwid na landas. May mga araw na alam ko kung sino ang ako, ngunit may mga araw na hindi ko masagot ang simpleng tanong na ano ba ang gusto ko o saan ba ako patungo. May mga sandali ng pagkalito, ng panghihina at pakiramdam na ako ay hindi sapat. Ngunit bahagi ito ng pagiging tao, ang pagkaligaw ay hindi kahibugan kundi paanyaya upang mas kilalanin ko ang sarili ko, upang muling itanong kung ano ang tunay na mahalaga at upang tanggapin ng aking pagkatao ay hindi perpekto ngunit patuloy na umuusbong. Araw-araw pumipili kung ano ang mahalaga para sa akin, kung ano ang magpapaunlad sa akin at kung ano ang dapat kong bitawan upang hindi ako mawala ng pag-asa at direksyon sa pagdedesisyong iyon. Unti-unti kong hinahayaan ang aking sarili sa mga pagpapahalaga kong tunay na nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Sa dulo ng napagtatanto ko ng ang pagiging ako ay isang gabay sa pamumuhay, isang pag-aalala na may tungkulin akong pakinggan ang sarili kong tinig, unawain ang sarili kong kakayahan at igalang ang sarili kong limitasyon. Sapagkat ang pagmamahal sa sarili ay hindi makakasarili, kundi pag-aako na may halaga ang buhay ko. Ang pagiging ako ay hindi isang tapos na proyekto, hindi ito isang diploma na matatanggap, hindi ito isang medalya na isasabit at hindi rin ito isang sertipikong nagpapatunay na ako ay handa na. Ito ay isang paglalakbay na puno ng pagkatuto, pagkakamali, pagkabigo, tagumpay at pagbangon. Sa pag-aako ko saan natatanging biyaya ng aking pagmemeron, natatagpuan ko ang aking bokasyon, ang mga bagay na nagbibigay sigla sa akin, at ang kaligayahang hindi hiram at hindi pansamantala.
kundi kaligayahang nakaugat sa pagiging totoo ko sa sarili kong buhay. At doon ko nauunawaan na ang pinakamahalagang regalo na maaari kong ialay sa mundo ay hindi ang pagiging kagaya ng iba, kundi ang pagiging ako, isang ako na may kabuluhan, may layunin, may kakayahang magmahal at may tapang upang isabuhay ang biyayang ibinigay sa akin.